Napansin nyo nga ba mga chong? Mas lalong bumaba ang playing time nitong si Sunny Steele nitong mga huling laro ng Ginebra. Kung matatandaan natin sa mga una nilang laro, maayos naman ang kanyang minuto, limited minutes, pero sapat na para makapagpakita ng magandang contribution si Sunny Steele kung saan nandun yung kanyang hustle, energy at depensa. Actually, kung titingnan mo yung stats at impact ni Steele, halos pumapantay siya sa mga top rookies ngayong All-Filipino Conference gaya ni Juan Gomez Del Llano. Pero ang interesting part dyan, limited minutes pa yan. Kaya imagine kung mas mabibigyan pa siya ng pagkakataon ni Coach Tim Cone. Pero ayun na nga, nagsimulang mabawasan ang playing time ni Sunny Steele matapos yung kanilang naging laro kontra Meralco. Sa totoo lang, maganda naman ang laro niya doon. Siguro, isa pa nga yan sa best performance niya ngayong conference. Ang kaso, may ilang mga crucial turnovers na nagawa si Steele na hindi nagustuhan ni Coach Tim Cone. At alam naman natin si Coach Tim, perfectionist yan pagdating sa kanyang sistema. Mula noon, unti-unti nang bumaba ang playing time ni Sunny Steele at mukhang bumabalik na naman si Coach Tim Cone sa kanyang trusted 6-man player rotation. Pero mga chong, kung ako ang tatanungin, deserve ni Sunny Steele ng more playing time. Hindi biro ang sipag ng batang to. Unang dumarating sa practice, huli pang umuwi dahil nag-e-extra workout pa. Kumbaga, para siyang batang Scottie Thompson noon. Hindi lang hustle, kundi nandoon yung kanyang puso at dedikasyon. Para sa akin mga chong, hindi dapat maging dahilan ang iilang pagkakamali para mabawasan agad ang kanyang exposure. Rookie pa lang itong si Sunny Steele at doon nga siya matututo sa actual game situation, lalo na sa mga crucial moments. Sayang kung mapapako lang siya sa bench dahil sa isang rookie mistakes. Of course, naiintindihan natin si Coach Tim Cone. Naghahabol ng panalo ang Barangay Ginebra, kaya gusto niyang siguraduhin na veteran players at yung mga pinagkakatiwalaan niya muna ang nasa loob pagdating sa crucial stretches. Pero kung long-term perspective ang pag-uusapan, dapat bigyan ni Coach Tim ng tiwala ang kanyang mga bata gaya ni Sunny Steele dahil yan ang magbibigay ng depth at future core sa kanyang kupunan. Okay naman nung una, nabibigyan ng playing time si Sunny Steele sapat para maipakita yung kanyang mga kayang gawin. Pero simulan nang magkamali si Steele kontra Meralco ay mas lalong nabawasan ang kanyang playing time at halos hindi na siya maipasok ni Coach Tim. Kaya naman, naapektuhan na niyan yung performance ng nasabing rookie. Mas kokonting playing time, kaya hirap si Sunny Steele na makabuelo at maipakita kung ano yung kanyang mga kayang gawin. Sana lang talaga sa mga susunod na laro ng Ginebra, makita natin ulit si Sunny Steele sa rotation ni Coach Tim Cone. Hindi man sobrang laking playing time, pero kahit dagdag minutes lang, malaking bagay yan para sa kumpiyansa ng bata. Wag na sanang magaya sa ibang rookies ng Ginebra noon, si Sunny Steele na nabaon na lang sa bench at tuluyan nang nakalimutan dahil meron naman talagang talent itong si Sunny Steele at sana nga lang this time ay hindi na yan masayang ni Coach Tim Cone. At habang pinag-uusapan natin ang Ginebra, may isa pang malaking balita mula sa SMC. Mukhang gumagalaw na ulit sila sa trade. Sino nga ba ang involved? Ayon sa post ng kilalang sports insider na si Snow Badwa, may isang interesting trade na lumulutang. Dahil ayon kay Snow Badwa sa kanyang cryptic post, may balbas. Malapit nang magkaroon ng kakamping may balbas. At ang kanyang clue, Mo Walamisi. At kung titingnan mo, napaka-obvious mga chong na ang tinutukoy
ay si Mo Tautua at Maverick Ahanmisi. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang nasabing trade. Si Tautua ba ang lilipat sa Terra Firma o si Ahanmisi ang lilipat papuntang San Miguel? Pero isang bagay ang sigurado, kapag nangyari yan, magiging isa yang domino effect para sa SMC. Bakit? Kasi sa tuwing gumagalaw ang SMC ay madalas ay may kasunod. Una nang ginalaw ni Boss Al Francis Chua ay ang Magnolia Hotshots. Mukhang susunod na ang San Miguel Beermen. Syempre susunod sa SMB ay ang Barangay Ginebra. At mukhang yan ang sinasabi nilang calibration ni Boss Al Francis Chua, lalo na't nasa gitna na tayo ng All Filipino Conference. Alam naman natin na palaging strategic ang galaw ng SMC. Hindi basta-basta lang, kaya bawat trade ay may dahilan at kadalasan ay nakatutok sa playoff push o long-term balance ng tatlong SMC teams. Kaya naman, tignan na lang natin kung ano yung magiging development ng ipinasabog ni Snow Badwa na trade kung saan involved si Ahanmisi at Mo Tautua. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na gumagalaw na naman ng SMC. Ano rin yung masasabi nyo? Kailangan ba ni Steel ng more playing time? I-comment mo lang dyan sa ibaba.